Salamat, Mr. President, at magandang gabi po, good sponsor. Dati 18 questions to, kinalahati ko na lamang in the interest of time. So, Mr. President, Madam Sponsor, fellow senators, Secretary Laurel, Chu Laurel, and officials and staff of the Department of Agriculture, colleagues in the Philippine government, good evening. Una po, just a brief manifestation, just to raise this concern to the good secretary and department. Kasi nababanggit yung BT corn, baka napansin nyo, umiiling ako. So, just to make of record yung concerns ko about BT anything, dahil nga wala siyang binhi, walang semilya, so tuwing magtatanim ang magsasaka, kailangan nilang bumili dun sa korporasyon o multinational corporation. At kahit may magsasakang hindi magtanim ng BT corn or BT rice or BT cotton o kung ano, pwedeng mahawa yung lupa niya kung katabi siya ng isang nagtatanim. So we can continue to discuss or debate that at another time. So my first set of questions, good sponsor, concerns rice. This month and last, my office received complaints from agricultural co-ops across the country and farmers in, for example, Isabela, about the low buying price of palay and the temporary stop in purchasing by the NFA there. As everyone knows, Isabela and other agricultural provinces in northern Luzon suffered immensely from the succession of typhoons from Christine and now Pepito. So, una po, Mr. President, tungkol sa prices and tariffs. In June this year, tama po ba na yung official buying price ng NFA ay 17 to 23 pesos para sa wet palay at 23 to 30 pesos para sa clean and dry palay? However, I understand that the NFA Council adjusted this downward in October. Ano na po ang mga presyo ngayon at anong nagbunsod ng pagbabago, good sponsor? According to this, the buying price in October of palay, dry is 23 pesos per kilo, wet is 18 pesos per kilo. In November, dry is 25 pesos per kilo and wet is 20 pesos per kilo. Is that right in your findings? Possibly, good sponsor, more or less, kasi hindi ho, parang sa akin po kasi June, so earlier months, 17 to 23 para sa wet palay, 23 to 30 para sa clean and dry palay. Ganun pa rin. Ganun pa Halos. Opo, maybe Pareho. 1 peso off. Opo, and then gumagalaw from month to month. Pero tama po ba na in-adjust po ito downward nitong nakaraang buwan lamang ng Oktubre? At ano pong nagbunsod ng pagbabagong ito, good sponsor? Hindi daw nila binababa. Hindi binababa. It's a range to make it. Alright. In the interest of time, good sponsor, yung mga follow-up questions ko, isa-submit ko na lang in writing sa good Yeah. sponsor Thank para you. po sa dagdag na sagot ng department. So salamat sa paunang sagot na yon, Madam Sponsor. According to the press release of the Department of Agriculture itself last October 9th, and I quote, "World prices of rice have gone down, but rice prices in the local market won't decline if the buying price of palay remains high," Secretary Chu Laurel stated. At 23 pesos per kilo, farmers will earn a decent return for their efforts. Actually, even at 21 pesos per kilo, they'll still enjoy a good profit. We have the interests of farmers at heart when we determine the buying price of palay, he added. Nangyari po ba ito, good sponsor? Yung pagpapababa ba ng buying price ay nagresulta sa market prices na bumaba rin, good sponsor? Hindi daw po, kasi dati ang mahal-mahal 30, nung ang mahal din sa foreign, di ba? Pero ngayon talaga 25. Nung November, 25 per kilo. Is that Nitong low? buwan lamang. Oo. November. Opo, October, it's 23. November, it's 25. So tumaas ng 2 piso. So hindi rin bumaba yung market prices, tumaas. NFA ang bumibili, di ba? Ngayon, kung sila pinagbibili nila sa trader, that's beyond our control. But NFA is buying like this. All right, good sponsor. Or
mas accurate po bang sabihin na, kasi sinasabi nga na hindi nagbago o hindi pinagbago yung rice prices, mas accurate bang sabihin na yung rice prices ay hindi significantly nagbago dahil sa big market leaders, good sponsor? Hindi. Hindi. And the other percent of the market comes to NFA. What's the difference? Retailer. Hindi rin po, good sponsor. Private sector yan, hindi NFA. Alright. Percent of Sige po, kaya ko po tinatanong ito dahil may I refer you to another DA press release, this time dated a little earlier, later than that, no, that I just quoted, October 29. That is entitled, DA to meet big market leaders to push rice price down amid tariff cuts. So on this, pwede po bang matanong yung resulta nung pulong dun sa big market leaders, good sponsor? Ang agreement daw sa big businessman is ang rice market should be 42 pesos per kilo by this week. This week, as we speak, good sponsor. 42 to 43 this week. Oh, 42 to 43 per kilo this week. Now, good sponsor, that October 29th press release mentioned tariff cuts at the end of its title. So, pananaw na po ba ng DA ngayon na yung Executive Order 62 ay hindi po nagtagumpay sa pagpapababa ng rice prices? Kahit na yung rice imports ngayong taon ay nasa record high. So, ano po ang intensyon ng Good Secretary at mga DA officials na gawin tungkol sa tariffs, good sponsor? Walang ng konti. But na, 60 or 55. ayun, wala. Tingin nila bumaba ng konti from 55 to 60, naging 45 to 50. All right. Well, So tingin po ng DA, bumaba nga yung rice prices. Yun. Ganun po ba yung conclusion nila? Bumaba daw do sa well-milled and regular milled rice. And what do you think? You will continue with the lower tariff? Kasi sabi nyo, it will be subject to review. Ayun, salamat good sponsor. Yan ang follow-up question ko or sunod na tanong. biro hindi naman kami nagdaan. Basically, recommendation ng NEDA na yun is to maintain until the next review. Nag-meeting na daw, ang NEDA is heading the review board, and ang recommendation daw, maintain the lower tariff until February, Until next review. which is February. Actually, yun nga po yung susunod kong tanong, good sponsor, na dahil nga EO62 mentioned a 4-month review of the tariff. Yes. And since EO62 came into effect last July, the So, review should have happened. Nag-review na sila. Nag-review na nga po. They want At to may maintain it rekomendasyon. until the next review in February. Okay. Bakit po ganon? Sabi naman, bumaba ng kaunti yung presyo. So, bakit walang pagbabago sa tariff rate? Which, if I remember correctly, good sponsor, nung unang dinadraft ng EO62, hindi nga sang-ayon ng department at ang good secretary doon sa tariff rates na nakapaloob doon. Yung pagbaba ng tariff rates na nakapaloob doon. Ang reason daw nila why they maintain the lower tariff is because of the exchange rate. Kasi nga dati, nag-55 na, ngayon 58, 59 na naman ang exchange rate. At baka yun na maka-apekto, kaya they want to continue with the lower tariff. All right. Yung mga follow-up questions ko dyan, good sponsor, isasubmit ko ulit in writing, no, bago yung period of amendments. Kasi Ako bakit, po, I'm not really convinced that
lower tariff will lower the the price of rice. Exactly. Except that they promised naman the small farmers that the GAA will subsidize whatever is short of the tariff on rice. So that's okay with me as long as the small farmers are protected. We have to agree with them because they're the ones who make this decision. But I made sure that the small farmer will be protected by demanding from them that they subsidize the lowering of the collection of rice tariff which accrues to the small farmers. Na-appreciate ko naman po, good sponsor, yung prioritization ng good sponsor sa mga magpapalay natin, even at the cost of ang gobyerno mas magbabalikat ng subsidy. Pero three-way ito eh. Hindi lang naman magsasaka, gobyerno lamang ang nasa eksenang ito. Andyan din nga yung private sector at yung mga foreign planters. So, kaya tingin ko, sana hindi naman palaging yung variable ng tamang tariff, alang-alang sa mga magsasaka ang mag-adjust sa ibang variables tulad ng exchange rate at kung ano-ano pa. Pero mabalikan sana natin yung mas maayos na tariff regime para yung third actor sa eksenang ito, yung private sector and yung international private sector, mabalikat din naman yung tamang dapat nilang ambag no sa sitwasyong ito. But I will leave it at that for now, for tonight, good sponsor, at i-follow up through the good sponsor sa department. Maybe you can write to us Yes. to expound your opinion on this. Will do po, good sponsor. Salamat. Dako na po ako, Mr. President, sa Rice for All and sa GIPSAKA. Another one of the measures that the DA introduced to make the staple affordable is the Rice for All program that sells rice at 29 pesos per kilo. Pwede po bang malaman ganong karaming bigas ang nabenta sa programang ito, ilan ang nagbenepisyo dito, at magkano na ang nagasto so far, good sponsor? Rice for all. Iba yun. Ano yung rice The rice for all is selling rice at 8 million for the pesos. Yung P29 is for 29 yun. At yung sinesell sa Kadiwa is 29 pesos per kilo for the poor sector, the PWD, the senior citizen, and so forth. But the rice for all is 42 pesos per kilo in the market. Okay. Ganong karaming bigas na po ang nabebenta sa market dito sa Rice for All program? basically rice for all is sales natin sa 5 million pesos pa lang. September nagsimula. Nagsimula daw yung Rice for All October at ang nabenta na nila doon is 8.8 million pesos. 8.5 million pesos. Worth 8.5 million pesos worth. At ilan pong tao ang nagbenepisyo dito? Good sponsor. Both programs 175,000. Both yung yung Kadiwa at saka Rice for all. oo. So both the Kadiwa and the Rice for All, 175,000 people. All right. So both hindi po ma-disaggregate Household. yung Household pala. household. Sorry, Families. ilan ulit? 175,000 households. 175,000 households. Hindi po ma-disaggregate yung ilang households ang nakinabang, particularly dun sa Rice for All? Rice for All is We usually binibili ng people, binibili ng rice for all. 90 ilan tao eh. Yeah, wala akong tao kasi yung P29, sa rin yung binibili ng rice for all. Sabi nila yung Rice for All at saka yung bumibili sa Kadiwa, halos the same people din. They both buy.
So, more or less 175,000 households din, kahit dun lamang sa Rice for All. Yun daw kasing 29 pesos, Opo. may limit 10 kilos per month. Kaya hindi nagkakasya, bumibili din sila doon sa Rice for All. All right. Salamat, good sponsor. At sa 2025 budget naman, magkanong ina-allocate ng DA para dun sa Rice for All program, good sponsor? Magkano daw ang na-allocate yung budget for this? Hindi, yung papasok na yun, binigyan pa nila Presidente 5 billion. 1.5 billion for B29 and 3.5 billion for 3.5 billion for the rest. Binigyan sila ng President na 1.5 billion for the 29 per kilo. And then dun sa Rice for All, 3.5 billion for a total of 5 billion pesos. All right. So ito po yung sa 2025 budget, both para sa Rice for All at saka sa Kadiwa. This one, Sponsor. starting today, kabibigay lang, hindi 2025 for this until it's consumed. Until it is consumed. So simula ngayong Nobyembre, hanggang kailan tinataya ng DA tatagal ito? Hanggang kailan? Sabi nila, pag naubos, bibigyan uli sila. Ano? Papaikutin daw nila yung pera. Kasi nabili, so may proceeds sila, then iikot uli sila. Iyon ang permanent nilang tawag dito, puhunan, 5 billion. But they will sell, and then after selling, they will buy again to I see. continue. And tinatansya po nila na taon-taon, kahit pa hanggang 2028, ito yung paiikutin bilang permanent, in a way, seed fund, yung original 5 billion pesos para sa Rice for All at Kadiwa. Tama, good sponsor. Alright, salamat po. Salamat po. Yung Kadiwa galing sa... Akala ko po, good sponsor, 29 pesos ito, yung pinag-usapan nating 29 pesos per kilo, dahil nung in-announce ito, nung August 1, 2024, 29 pesos ang presyo. Sa Ngayon, Kadiwa. Sa Kadiwa. Sa Kadiwa. From Pero- NFA. Opo, from NFA. Pero ngayon, may 42 pesos na. Iyan ang market from the trader na yan, di ba? Yung 42 pesos. From the traders. Ayun, yun yung gusto kong sunod na. Either from the farmer co-op or traders. Okay. Yung 42 because that is more or less market value na eh, no? Okay, so either from the farmer co-ops or traders. So, pero pwede po bang i-confirm ng DA na sinusource nila yung supply para sa Rice for All program mula sa mga importers at local traders, good sponsor? Priority daw local farmers and co-ops. Priority. Hindi importer. Local farmers and co-ops. So may second priority na from importers, good sponsor. Hindi continuous naman yung production eh, di ba? May kung priority po from local traders and co-ops, so pero may second priority from importers, good sponsor. Usually naman yung production will continue throughout the year, di ba? Yung production ng local farmers and traders. Kaya Kasi ko po, 20% lang naman yung imported eh. 80% are from local, are sourced from local. all right. So may 80% ang sinosource mula sa local traders at co-ops, may 20% din na sinosource sa importers. No, good sponsor. ang ratio ng import at saka local is 80-20 at most. Minsan nga 85-15 eh. So tingin ko hindi naman sila mauubusan ng sourcing from local farmers and traders kasi malaki naman ang production ng local farmers and traders. That's the priority. We don't buy from importer. Hamo na yung importer dun sa mga well-to-do families that can buy at a higher price.
Kaya ako tinatanong ito, good sponsor, dahil may I refer you to another press release of the DA dated August 1, 2024, and had the headline, DA launches Rice for All program. And I quote, "The Rice for All program would sell to the general public well-milled rice sourced from rice importers and local traders at a limit of 25 kilos per customer per day." Bibili kasi. So, why isn't the department, bakit po yung department hindi bumibili ng lahat na lang nung bigas nila mula sa farmer cooperatives at associations in compliance sa Section 24 ng 2024 GAA at Section 11 ng Sagip-Saka Act, good sponsor? Kaya daw sila minsan bumibili sa importer kasi ang binibili nila yung 25% broken. Minsan wala daw ganun sa local kasi yun ang mas mura. So they are forced to buy from importers kung naubusan ng local. Akala ko po malakas ang production. So, Hindi kasi yung 25% broken. Yun ang 25% broken. ganong klase. Minsan wala daw silang masource sa local na 25% broken. Kasi nung daw magsimula yung programa, lean months. Pero ngayon, okay na. So, are we moving towards sourcing all our rice para at least dun sa Rice for All program? From the local. Yun ang priority. The local Oo. traders and cooperatives. Unless there is a shortage. Well, kaya ko nga po itinatanong ito, good sponsor, Mr. President, dahil we have been funding Filipino rice farmers to become more productive through RCEF and the National Rice Program. Pero I think government could prioritize even more purchasing milled rice from our farmer cooperatives and associations. And on the Sagip-Saka Act, authored by former Senator Kiko Pangilinan, I thank the DA. Salamat sa DA, kina Secretary Chu Laurel, for sending my office a report on its implementation. I have questions on the report, and in the interest of time, my staff will also forward questions on this and on other matters to the DA through the good sponsor. And for my last question for this interpellation tonight, good sponsor, kanina napag-usapan din sa ilan pang mga interpellations yung first border facility. Kaugnay po niyan, can we tap women's livestock producers associations to perform second border functions laban sa mga sakit tulad ng ASF? Itap itong mga women's livestock producers associations para silang gumanap nitong function na to. Sa kasalukuyan, paano sila involved, kung involved na sa laban kontra sa ASF at iba pang livestock diseases, good sponsor? And then kung pwede daw yung mga women employed doon ng animals. Maybe we can ask them to go to the vaccine. They will see to it, they will try to retool the women because it needs a certain technical expertise to do that. And so they will make a plan to teach the women so that they can participate in the second border facilities. Salamat, good sponsor. Sana malaman kung kailan balak gawin ito dahil pandemic years pa po, good sponsor. Nagvo-volunteer yung ating mga maliliit na magbababoy na kababaihan na usually household-based at gustong mag-involve sa kanilang LGUs at mag-partner sa DA. Very specific yung ganyang pag-volunteer nila para sa second border functions laban sa ASF. May time frame po ba para sa retooling? Sabi nila 6 months at mag-i-in-charge daw si Yusek Sevillano. So, can I ask the senator to keep in touch with Yusek Sevillano? Will do po. Maraming salamat. It's always good. Force him to do it. Baka naman hindi kailangan pilitin. Matunog na rin yung pangalan nila katulad ni Sec. Chu Laurel.
It's always good to have a name, a time frame, at least sa ganon meron tayong mga konkretong pagsisimulan talaga ng trabahong ito. Maraming salamat po para doon, good sponsor.